Mapagpalang araw po sa lahat ng mga manonood, lalong-lalo na po sa ating mga GSIS members at pensioners. Sa video po na ito, ating pag-uusapan ang naganap na pagbabago sa GSIS, ang pagbibigay ng survivorship pension sa mga pensioners nito. Ano nga ba ang pagbabagong ito? Bago po natin pag-usapan ang bagong patakaran ng GSIS sa pag-aalis ng CAP, atin muna pong ipaliwanag kung ano ba ang dating CAP na ibinibigay ng GSIS sa mga survivor pensioners. Sa mga hindi pa po nakakaalam, ang mga survivor pensioners ay hindi buo po ang nakukuha nilang pension na 50% sa kanilang bilang isang survivor pensioner. May limit po o meron tayong tinatawag na itinakdang ceiling. Kung saan, like for example, dapat ang makukuha niya is 25,000 pesos, pero hindi po siya buong nakukuha as 50%. Ang mangyayari po sa 25,000 pesos, ang makukuha lang po dyan ay 23,000. Example lang po yan. Ang ibig ko pong sabihin dito, sa example na ito, hindi po lahat nakukuha ng 50% o 25,000 ng buo. Ang GSIS noon po may itinakdang ceiling. Ito po ay karaniwang tumutukoy sa sahod ng isang undersecretary bilang ceiling. Kaya hindi po siya buong 50% ang nakukuha ng isang survivor pensioner. Ngayon po, good news, inalis na po ang ceiling na yan ng GSIS dahil po sa Board Resolution number 48-2025 na kung saan ang pagpapataw ng limit o cap sa survivorship pension ay inalis na po. Kung ang 25,000 na dapat makukuha ng isang survivor pensioner ay makukuha na po niya ng buo. Wala na po siyang limit o tinatawag nating ceiling. Buong-buo na po niyang makukuha ang 50% kanyang pensyon. Hindi lang po ang pagpaalis ng ceiling o cap sa survivorship pension ang nangyari o ang pagbabagong naganap. Dati po kasi ang mga survivor pensioner o yung spouse ng deceased pensioner o miyembro, sila ay nakipag-live-in partner sa isang tao o sa isang individual, mawawalan po sila ng pensyon. Ang GSIS ay automatic po, ihinto po niya ang pensyon bilang isang survivor pensioner. Pero ngayon po, binago na ni GSIS. Kahit po ang isang survivor pensioner ay nakipag-live-in, so hindi na po mapuputol o mahihinto ang kanyang pensyon. Unless na lamang o maliban na lamang po kung siya ay kinasal. So pwede po kayong makipag-live-in. Hindi ko po sinasabi na makikipag-live-in kayo ha. Ibig pong sabihin, kahit siya ay nakipag-live-in, basta hindi po siya ikakasal, ayos lang po yon sa GSIS. So hindi po kayo mahihinto ang pensyon bilang isang survivor pensioner.